boundary dispute tali sa Barangay San Antonio ug Barangay Doña Consuelo na solusyonan. Atong paminaw ng reporting part of Exxon. We found out na na-portion ng good ato mo na mo ipakita ko na din na na-portion good ng katong tibuok mo laloy based sa lihatag ng mapa is jurisdiction din siya sa San Antonio. Atol sa gibahigayon nga meeting Agosto 5 aron sa pagresolba sa barangay boundary disputes tali sa Barangay San Antonio ug Barangay Doña Consuelo, partikular sa purok size Sitio Malanoy nga nasakop sa Barangay Doña Consuelo. Padayon nga pangitaog solusyon ang panagbangi tungod kay wala pa na sumiti ang gikinahanglan nga joint resolution. Gipasabot ni Osamis City Councilor Roland Dinquis Wiso Jr. ug Konsyal June Carlo Moralion nga ang purok size Sitio Malanoy nga gituhuan kaniadto pa nga sakop sa Barangay Doña Consuelo apan kabahay na ikini sa Barangay San Antonio base sa bagong mapa nga gipakita. Sabi nakandang magudyato karon ng mga settlement sa barangay boundary dispute. The other month na atay 14 ka mga barangay nga gisubject na to katong yung naanagay mga boundary disputes na naagyo na bitang delineation di na ano mo kanang gina-fix and then in fact, na itong mga kapitan na din out of the 14, 13 tumok nag-submit ng joint affidavit of resolution. But pasabot, nagkasinabot na sila mga conflicting boundaries. It was only then na we found out na adi ay isa na lang barangay. Ano naman ang barangay nga, appeal na kong cases which is ang Villa o ang San Antonio. Muna ang nitabo na out of the 14 na mga nag-boundary dispute, pinila lang ang nabili na wala na kasabing ng joint resolution. We respect that. Kaya mo man opinion nyo tagsa-tagsa. Nasairan din sa Osamis, adunay 14 ka mga barangay ang nalambigit sa barangay boundary disputes di intrisi na niini ang naresolba ang panagbangi ug nakapirma na ang mga barangay officials og joint resolutions nga nagpasabot nga nagkasinabot na ang matag barangay sa ilang mga conflicting boundaries apan nagpabilin nga wala nakasumiti og joint resolution ang Barangay San Antonio ug Doña Consuelo. Sa gingon na ni Conscarlo na atay giset na deadline sa July 27, kailangan makasubmit na ta para si PSA makakandak na sa survey. Kaya mo bitang nagdamay ang atong mga NPA, mo bitang nagdamay ang atong era natay 30 million sa tibok syudad atong 2025 nga atong 2020 nga kanang survey because tao dito wala nang kasinabot ang barangay, wala nila na brief ang ilang mga tao sa itubang sa PSA. So, kulhak ang ato ang increase kag 30 million ang nawala kada tuig because of that dispute. Manang karon ato na disatol. Matod pa ni City Councilor Suiso, ang dili pagsumiti sa joint affidavit of resolution sa duha ka mga barangay nakahatag og epekto sa extraterritorial area kon ETA nga nagresulta sa pag-ubos sa kapin sa 30 milyones nga national tax allotments sa tibok syudad niadtong tuig 2020 tungod sa wala pagkasinabot sa mga residente nga lumulupyo sa mao nga purok kung asa sila nga barangay nahimutang og nasakop. Ang proseso ani ang hitabo ni since kamura man yung barangay, kamura man yung ang ning-insist. So, maning mo on, you're going to get your own private surveyor. Why? Mag-delineate mo based sa ihatag na kanang katong mapa. Kaya tanan ng jurisdiction is based sa mapa nga ang ipakita karon. Other than that, you have to get testimonies from pinakakaraan ng mga tao makakuha mo na. Also, after that, inyo kung magkuha mong mga cadastral survey, magkuha mong mapa geographically, and then we will give you 6 months to do that. Kaya mag-hearing man task, mag-convene man ang Tibok Council o Quasi Judicial Body. Kaya inyo makamumay mag-prove. The burden of proving is on the accuser na gusto giwaon. Ang eksekutanang panagbangi sa duha ka silingang barangay pipila ka tuig na nga gisagubang sa mga lupyo niini. Apan kung magpadayon paghihapon ang ilang panaglalis kalabot sa pag-angkon sa Sitio Malanoy, adunay duha ka pamaagi nga gipresenta si City Councilor Suiso sa barangay nga moapila. At the end of the day, kung makita na mo sa council, bahala pag-kumplito mo ang dokumento, kung makita na mong advantageous asa ang advantageous ang ordinance na sa council ang download. I'm sorry to say, bahala pag-kumplito mo tayo na nakagasto na mo yung ganing si council na ihatay na sa bilya
mahatag ina sa bilya kay ordinansa man na tanan. Apan ang pinal nga desisyon sa maong panagbangi nakadepende sa desisyon sa konseho sa dakbayan sa Osamis kung kinsa nga barangay ang angayan nga mokupot niini nga sityo. Kiniusab magbase sa konsiderasyon sa dakong bintaha, kapuslanan o paglikay sa posibleng conflict o panaglalis sa parihong mga barangay. Among kaya nga mo boss, dito mo boss. Hindi, maubos ang inyong hindi. Maubos ang inyong hindi. Kung dili na ito liman ko ang resolution. Maubos ang inyong hindi. Ano? Kanang disputed area ninyo diha, nag-isimpulan na, dili mo dool ang PSA anak o subiho ng mga tawanan. Maapay pa na tapit sa inyo as bilya. Inyong joint resolution, makapat ang inyong joint resolution. Asa ang tao kita. Asa ang tao gusto nga magpasulti. Mo kay sundon sa PSA. Pero wala ang joint resolution ninyo, so wala ko yung PSA nga muduol dito. Dugang gisaysay ni EBC President City Councilor John Carlo Barallon kung magpadayon nga dili makasumiti sa joint resolution ang duha ka barangay, maapektuhan niini ang annual national tax allotment kon NTE sa dakbayan. Apektado usab niini ang duha ka managbangi nga barangay ug mausab kini ang nasabta ni San Antonio Barangay Kagawad, Clinton, Sevilla tungod kay dili man maapil sa population survey ang duulan sa 1,200 ka mga residente sa nasangpit nga sityo nga makahatag og dakong epekto unya sa dalawaton matag tuig nga NTE sa duha ka barangay ug ilabi na sa kinatupok ang syudad sa Osamis. Ang tao na dito sila, kaya dito na sila gusto. Hindi na to, ingon nga mga tao kaya kuwan nga atong kuhaon. So kung asa sila gusto, dito man din sila, dito lang handa. Kung sige dito sila, buhat ang joint resolution, aron na period. Kaya kung dili po na ito buhatan ng joint resolution, so wala yung survey, dili man ang PSA. Pareha paralyze, parang sa lahat po niyo ang pagkabilya. Busa nakadesisyon ang tanang mga opisyales sa duha ka mga barangay nga magpirmahanay ug mag-submit sa joint resolution para masulbad gilayon ang nakitang problema. Usab ang mga lupyo sa sitio Malanoy o na lamang unya ang magdesisyon kung asa sila sa duha ka barangay, sa Doña Consuelo ba o sa Barangay San Antonio ba sila gustong magpasakop. So, karon kay Census, so para ni sa kaayuhan ng tanan, no? Kay parehang kita dili nga sinso, no? So yan ni karon dire para magkahiusap, di ba? So amo nga kuanan sa Barangay Council sa San Antonio para magkasugod ang census, so maghimo ta resolution na joint resolution. O kanang mga namuyo diha asa sila gusto kay to nasulod sila sa among area, so naanda naman ginagandaan mo nila, so okay. Ang tao mo ito pa, ang tao mo ito tagaan, ang tao mo ito resolution. Bahin ka panagtagbo karong buntaga sa duha ka barangay sa between San Antonio ug Doña Consuelo. Pinaagi ni Konsehal Moralion ug ni Konsehal Dingke dako gid kay siya katabang nga napasabot ang duha ka kampo nga ang mga tao ra gyud ang murag ato rang gigayran ba ug asa gyud sila magpasensus kay bali although makita na to siya sa mapa no nga ang karaan nga mapa nabilong gid siya sa Barangay San Antonio. Pero sa bag-o karon wala pa man gud na recognize ang bag-o nga mapa karon nga which is Doña Consuelo na siya. So joint resolution ang gibuhat sa maong duha ka kampo para dili maglibog ang ato ang mga PSA personnel o asa gid siya i-allocate nga mga tao ibutang either Doña Consuelo ba o San Antonio. Karon ato anang nasitol na gid ang dispute ani nga mga barangay and siguro ang ato ang mga katawhan diri nga purok sa Purok Malanoy no Villa dili na maglisod dili na maglisod og asa gid sila nga barangay na bilong. So dili pod mo angay nga mabalaka kay sama sa giingon sa uban nga kaning mausab pa daw ang ilahang ID, ang ilahang profile. So karon wala na.
So sitol na gid ang tanan. Sa interview sa Asinso Osamis News Channel, gipahayag sa barangay kapitan sa Doña Consuelo nga si Honorable Roski C. Fiel nga hatagan niya kagawasan nga mopili ang mga residente sa Sitio Malanoy kung asa sila mo pabor isip respeto sa joint resolution nga nasabutan. So ako tong irespeto nga ilang giistorya. Kung inigsurvey ato sa parte sa akong area sa diha sa whole Purok size, kung inig adto sa inigsurvey, pangutanon sila kung San Antonio ba gyud. Kung dito sila San Antonio, wala koy problema ana. Ug sa Doña Consuelo sila wala po koy problema ana. Kay akong irespeto ug unsa ang nasabutan dire. Siya usab nag-awhag sa katawhan nga magtinabangay ug magsinabtanay alang sa kaayuhan dili lamang sa barangay apan sa tanang sektor sa dakbayan sa Osamis. Ang ako ang magkasinabtanay tang tanan kay kini sa duha ka barangay gihimo ni alang mo ni sa kaayuhan natong tanan. Dili lang kay sa atong barangay pati sa ato ang siyudad sa Osamis City. Yes, sa ko ang kagulingon no, malipayon ko nga ato ang nasitol ang mga ginagmayng problema diri sa ato ang syudad. Sa kadugayon, sa pila na ka tuig nga ning labay, pila na ka mga administrasyon nga naglingkod, karon ato na gyung inahinay og sulbad ang problema sa dispute sa ato ang syudad. Ang kalampusan sa pagresolba sa Asinso Osamis Administration nga gipaguluhan sa atong batanon pero grabe kakugihan nga mayor sa syudad nga si Attorney Henry Waminal Jr. ug sa tanang membro sa konseyo sa dekada ng panagbangi sa Utlanan nga gilambigitan sa 14 ka mga barangay sa Osamis City nagpakita sa kahinungdanon sa kooperasyon ug panagsinabtanay sa tanang katawhang Osamisnon nga maoy nagpamatuod sa mission vision sa Team Asinso nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal nga may mantra nga nagkanayon ang mga misamisnon magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon.